Okay, so kamusta naman na po yung mga pagbabanta nito ni Ronald Cardema? Hindi ba nung mga nakarang araw na sinuspinde yung kanilang proclamation? Ano ho nangyari ron? Nagbanta ito ng sabi niya po ay ganito. Sabi niya ha, ayan o. Sinasabi ko sa inyo, Comelec, at sa nagko-control sa Comelec. Diyos ko, gusto mo na namang isali si PBBM dyan. Di ba? Ay, nako. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, Comelec, at sa nagko-control sa Comelec, kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang na magsalita sa advokasya namin sa bansa, nako, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at sa Comelec. Naku po mga kapatids. Hindi ho kaya hindi ito pinapansin yung petition noong 2019, nagkaroon ng isang hearing, pagkatapos nun wala nang nangyari. Hindi ho kaya may ginawa silang kalokohan sa Comelec. At sa Kongreso, kaya hindi hinanap yung compliance, di ba, ng publication. Kasi kahit po pending yung kaso, yung petition laban sa kanila, hindi po nangangahulugan may freeze order na hindi kayo pwedeng kumilos. Di ba? Dapat nga kung merong petition laban sa inyo, dapat lalo ninyong kinomply with ito para mamatay ang petition for disqualification. Compliant na kayo. Di ba? Bakit hindi na po niya ilabas? Ano sasabihin niya? Kaya hindi kami natanggal noong 2019. Naglagay kami sa Comelec. Oh, that's bribery. Kulong kadung. Di ba? Nasabihin niya siguro, may alam ako. Patay tayo dyan. Di ba? Hearsay ang dating. Pero ako po naman talaga ay naniniwala akong totoong may mga ganyang katarantaduhan dyan sa Comelec. Bakit? Panahon pa po ni dating Pangulong Duterte. Wala pa tayong problema nito kay Attorney Glenn Chong. Sinasabi niya na yan na may ganyang mga problema ng hut-hut dyan sa Comelec. Doon sa mga party list para manalo ka, sa kongresista para manalo ka. Kailangan mong manuhol. Di ba? Dati pa yan eh. Panahon pa ni Duterte yun, sinasabi na ni Atty. Glenn Chong. So hindi po ito paninira sa inappoint ni PBBM. Gusto ko lang linawin sa inyo, baka may mag-iiyak na naman. Nasabihin, ay nakalaban mo ay na-point siya ni PBBM si George Garcia. Ay ano ngayon? Di ba? Ang katotohanan ay maliwanag. Yan na lang eh. Bakit hindi pinansin yan? Di ba? And look at Andy Bautista. Di ba? Tama, ang dami dyan. Yun na nga lang daya ang nangyari nung Hello Garzi. Di ba? Sabi, kung paano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga decisions, accreditations, yun eh. Projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Diba? Alam nyo, public knowledge na yung mga yan. Kaya nga sabi ko, kung ang inyong kongresista ay magnanakaw, bakit binoboto nyo pa? Diba? Nakikinabang kasi kayo sa nakaw. Pag binibigyan kayo ng pang-Christmas, diba, magkano lang yun? Wala pang 500 ang laman. Pero yung yung dapat na naiproject, naiproyekto, Diyos ko, kalahating milyon na bulsa. Diba? So nasa na po yung banta na to? Bakit hindi niya pa gawin? Excited na nga ako. Nakalimutan ko na nga to eh. Ngayong nasibak sila. Diba? May 19 pa yan. Hello? June 19 na ngayon. Nasa na ito? More than a week. Hindi pa rin kayo nagngangal-ngal. Sabi sa taas, hindi kami katulad ng marami na ang pangarap ay mangurakot at gumawa ng projects. Wala nga kayong nagawa.
Wala rin kayo naipasang batas. Di ba? Ang aming mga kandidato ay mga kabataang scholar ng bayan. Pinag-aral ng taong bayan na maglilingkod ng maayos sa gobyerno. Hindi pinag-aral ang taong bayan tapos nagre-rebelde sa gobyerno. Yun yung mga yung mga aktivista, di ba? So nasa na to, Ronald Cardema? Kayo may kasalanan eh. Hindi nyo pinifix yung mga pagkukulang ninyo. Formality, hindi nyo pa ginawa. Sus ko, eto pa mga kabayan, another thing. May 9, 2025 po ito, Manila Bulletin. Ayan mb.com.ph. Sabi ni Cardema, aalis na lang kami ng Pilipinas kung hindi kami mananalo. Itong halalan. Sabi niya dyan, former Duterte Youth Party List Rep Cardema said he and his wife Marie Duciel, Dr. Cardema, Suarez Cardema, will just leave the Philippines and become OFWs if they do not win in the upcoming elections. Pati yung sa party list din. Ngayon, di ba? Todas na yung party list ninyo, talo kayong dalawa. No, yung babae kumandidato from being former congresswoman, kumandidato pagka-konsehal. Si Ronald tumakbo bilang bokal, bilang board member, talo rin. 'Di ba? Ano na? Ano ang gagawin ninyo ngayon? Kayo po, sa tingin ninyo mga classmates, A, mag-iingay, atake ng atake sa gobyerno para magpasikat, para baka sakaling makatakbo pa sa susunod na sa 2018, magpaparamdam ng tuloy-tuloy. B, tuto pa rin nilang magsilayas na sa Pilipinas. Alin ho kaya ang gagawin nito ni Cardema? Kasi hindi po nagngangaw-ngaw ngayon. 'Di ba? Hindi niya tinutupad yung sinasabi niya. Diba? So kayo na humusga. Alin po kaya sa palagay nyo most likely ang gagawin nito ni Ronald Cardema o niya mismo? Okay?